Alas 5 nga to ng madaling araw at dito ako sa may arko ng San Mateo nag-aabang ng sasakyan papuntang campsite. Nakasakay ako ng UV kaso hanggang Montalban Highway lang siya. Much better kung mag-jeep na lang kayo kasi diretsyo na siyang San Jose Montalban. Galing doon sa San Jose magta-tricycle na kayo diretsyo dun sa may pinaka campsite entrance. Medyo nanghinayang nga ako na hindi ako umalis ng mas maaga kasi sayang hindi ko naabutan yung sunrise dun mismo sa may bundok. Pero okay lang yan, lesson learned. Next time, babiyahin na tayo ng mas maaga. And ito na nga, nakarating na tayo sa may sites entrance and pakiramdam ko, malayo-layo pa yung lalakarin ko kaya naghanap na ako ng tindahan kung saan pwede ako makabili ng energy drink. Kasi pakiramdam ko kakailanganin ko yan para sa paglalakad. Kailangan ko ng maraming energy. And ito nga, nakita ko yung mga nag-exercise sa gilid and pakiramdam ko pahiwatig na yan para mag-warm up ako. Natuwa ako nung may nakita akong mga ganitong trash bin sa location kasi para sa akin kapag may ganyan, well-maintained yung lugar. And aaminin ko sa inyo, maraming nagkikwento sa akin na hindi na raw ganun kaganda yung lugar. Pero sobra, na-amaze ako, para siyang eye candy. Na-surprise pa rin ako na ang ganda ng rock formation, ang ganda ng ilog, ang ganda ng mga puno, ng bundok. So, dyan pa lang, sa may bungad pa lang, sobrang na-overwhelm na ako. And 20 pesos lang pala yung entrance dyan kay kuya. And grabe, dito ako napahinto kasi namiss ko bigla si Andre. Pakiramdam ko kung kasama ko siya dito, as in sobrang matutuwa siya kasi ang ganda ng lugar. Ganito pa naman yung mga gustong-gusto niyang inaakyat na bundok. Papasok na nga ako sa kuweba na yan and una kong naramdaman ay para akong nasa Musileo, na para ba akong binalik sa unang panahon kasi ayan, katulad niyan, para siyang yung sa Intramuros pero yung katabi niya is nature. Tapos konting lakad pa, ayan, nakita ko na yung bangkaan, so hindi ko pa alam yung mismong pagkakampingan ko or sang lugar and iniisip ko na lang na dyan na lang ako magtatanong kay kuya kung saan ako pwedeng mag-camp. Nakakatuwa nga kasi ipwinesto ako ni kuya sa harap ng boat kasi napansin niya nga na nag-video ako. And iisa yung mga tanong nila kung bakit daw bumabiyahe ako mag-isa. So, isi-share ko lang sa inyo guys na medyo may pagka-dependent kasi ako sa mga kaibigan, sa pamilya, or sa kahit sino dati. And parang hindi ko na nare-realize yung self-worth ko, parang hindi ko na nadadagdagan yung value ng sarili ko. So, isa to sa mga way para malaman ko kung ano pa ba yung limitasyon ng sarili ko, ano pa ba yung mga kaya kong gawin nang mag-isa lang ako. Kaya nag-decide ako na mag-camping kahit ako lang mag-isa at wala akong kasama. And kahit wala si Kuya Andre or kahit sino mga kaibigan or kapamilya. So, nakarating na nga ako sa location na sinuggest sa akin nila kuya kasi nga, since solo traveler ako or solo camper, pinili nila yung mas malapit. Tapos sabi nila maganda din daw dito kasi mapuno nga. So, besides na pwede kang magtayo ng tent, meron din mga hammock kung saan pwede ka talagang makapag-relax. Medyo natagalan akong mag-build ng tent kasi kailangan ko pang iiba ng pwesto yung may pintuan. Pero ayan, sobrang proud ako sa sarili ko kasi isa na naman to sa mga achievement ko na nagawa ko mag-isa. So, appreciate muna tayo sa location, sa nature, pahinga ng konti, and maya-maya magluluto na ako ng kakainin ko kasi nagugutom na ako.
grabe yung kaba ko dito sa mini stove ko kasi isa lang yung butane gas na nadala ko and hindi ko sure kung aabot siya sa mga lulutuin ko. Pero so far, sobrang sulit. Ayan, isang butane gas pero ang dami pa rin natirang laman. Nakapagprito na ako ng bangus, nakapagluto pa ako ng adobo. Ang tanging mali ko lang dito nagmuni-muni ako. Nagdala ako sa iniisip ko at nakaligtaan ko na may sinasaing pala ako. Kaya, ayan, malata yung kanin. Pero okay lang yan. Dumiretso na rin muna ako sa tindahan para maghanap ng panghimagas. At natuwa ako, meron ditong laruan yung parang pool ba tawag dyan or billiards. Tapos sobrang mura pa ng mga bilihin. Kaya sulit na sulit. Malapit lang yung tindahan, tapos mura pa. And yan, sumakto yung kulay ng avocado shake ko dun sa Nature. Sobrang natuwa ako. And walang patumpik-tumpik, dumiretso na ako kumain, tapos diretso maghugas ng pinggan kasi sobrang ang dami ko pang gustong puntahan dun sa paligid or dun sa may location. So, ayan, tapusin ko na muna tong mga hugasin para wala akong aabot ng langgam or hindi ransakin ng mga hayop, ng manok or ng aso yung tent ko. Pagkatapos ko agad maghugas, dumiretso na kagad ako sa baba and ayan, sobrang natuwa ako dyan sa mga pile up na stones na yan. And sakto pa na oras ng tanghalian yan. So, hindi lahat ng tao nagbababad sa tubig, lahat busy pang magluto or busy pang kumain. So, solong-solo ko yung ilog. Sobrang tuwa ako niyan. Kaso kasi dito, may rumor na may mga engkanto daw na nangunguha ng tao. So, ako gustong-gusto ko nang mag-swimming, pero ingat na ingat ako. Sa tabi lang muna ako ng bato, naglalakad or nagtry maglublob. Kasi iniisip ko na kung sakaling kukunin ako ng engkanto, at least may pwede akong kapitan like bato. Kasi nga wala akong kasabay maligo dito sa ilog. Dito sobrang init na ako kaya gusto ko na talagang maglublob sa tubig. Kaya lumipat ako ng pwesto kung saan nakikita kong may mga tao. And sabi ko bahala na, kahit anong isipin nila, nakikita nila mag-isa lang ako, wala akong kasama, tapos magsiswimming lang ako. So may nakita naman ako mga ilang bata na naliligo na sa ilog. So, sabi ko, sige, sabayan ko na sila. Wala na akong pakialam kasi gustong-gusto ko na talagang magbabad sa ilog niyan eh. And dyan, medyo takot lang ako kasi baka mabunggo ako ng bangka. Pero, okay lang. Ayan, langoy lang. Kahit mag-isa. Sinubukan ko pa maghanap ng iba pang paglalangoyan pero ito nga medyo crowded na dito kaya nagdesisyon na lang ako na bumalik doon sa pinagkakampingan ko sa Mahogany. Kasi at least dito, konti lang yung tao and hindi masyadong maingay. Nakakatuwa rin dito kasi may mga bago tayong kaibigan na nakilala, sila si Ninya at Anina. Magkapatid sila at kasama nila yung mga kuya nila na nagka-camping dito mula pa nung Sabado. So, nag-share sila sa akin ng mga tips and tricks dun sa mismong camping site. Kasi nga ilang beses na balik na rin daw sila doon. And, ayan, tanging ginawa lang namin is konting kwentuhan at nagkakaway sa mga pasahero ng bangka. Nagbanlaw na nga ako kahit gusto ko pang maglangoy-langoy sa ilog kasi gusto ko rin namang sulitin at samantalahin yung mga oras para makapag-hiking ako. Ayan, kung alam nyo, isa yan talaga sa paborito kong gawin. Ang kaso lang dito is wala nga akong kasama, hindi katulad dun sa previous video na kasama ko si Kuya Andre na at least may katuwang akong mag-brainstorm kung saan ba kami dadaan kung sakasakaling naliligaw na kami. Or at least panatag kami kasi kasama namin yung isa't isa. Pero dito, sarili ko lang talaga yung kasama ko and lakasan lang ng loob.
Pero dito, bungad pa lang, sobrang kinakabahan na ako pa. Kasi para siyang yung sa movie, yung Blair Witch Project ba yun? Grabe, sobrang parang tanda ko na. Kasi bata pa ako nung napanood ko yun eh. Pero ayun nga, tiwala lang sa sarili, and gaya nga ng sinabi ni Kuya Andre dun sa previous video, lagi lang susundan yung path. So yan, may dala-dala akong merienda galing dun sa tindahan nila Ate Sasa para di naman ako magutom, diba? Lalo na kung sakasakaling maligaw ako. Pero dito, grabe, sobrang na-amaze ako kasi para akong nakakita ng altar. Tapos, sobrang sumakto pa yung mga tunog ng huni ng ibon, yung tunog ng mga puno, saka yung lamig ng hangin. Para talaga akong nasa simbahan nito. Sobrang kakaiba yung feeling. And iniisip ko pa kung aakyatin ko nga yung parang hagdan-hagdan doon. Pero kailangan ko munang pag-isipan maigi at nagdesisyon na muna ako na magmuni-muni dito sa baba at tapusin yung merienda ko. So dito nagkaroon ako ng oras para ma-organize yung thoughts ko para kapag pasok ng Lunes, at least alam ko na yung mga gagawin ko, organisado na, may pattern na ako. And dito at least nagkaroon ako ng time para mapahinga, mapag-isipan maigi yung mga dapat na desisyon ko sa buhay. At isa nga ang mga iniisip kong desisyon sa buhay ay kung aakyatin ko nga yung hagdan. Pero na-realize ko walang ibang tao sa paligid. So ayokong mag-take ng risk kasi hindi naman natin masasabi yung disgrasya. At alam niyo naman, pag sa ganitong lugar, wala rin masyadong signal. So, hindi tayo makakahingi ng tulong kung sakasakaling may mangyari. At ito na nga yung kinatatakutan ko. Hindi ko na alam kung kakaliwa ba ako or kakanan ako. Pero sobrang bait talaga ni Lord sa akin kasi eventually may nakasalubong naman akong tao para ituro ako sa tamang direksyon. Matapos niyan, nahiga na ako ulit sa tent, and grabe guys, sabihin nyo nang exaggerated ako, pero ang masasabi ko lang, isa to sa mga the best na pahinga ko kasi literal na talagang nakatulog ako ng matiwasay. Sobrang peaceful ng lugar, ang sarap ng hangin. Kahit nagpapaypay ako dyan, malamig yan. Parang kumbaga sa electric fan nila kasangko lang. Ayun. Pero sobrang sarap ng tulog ko niyan. And nung bumangon na nga ako, napansin ko na parang magdidilim na. So, nag-decide na akong mag-impake, hindi na ako mag-overnight kasi alam nyo naman, linggo yan at kinabukasan ay Lunes na naman, babalik na naman tayo sa realidad ng buhay. And ang mapapayo ko lang sa inyo guys, bigyan nyo ng ganito, kahit isang araw yung sarili mo para makapag-reset ka, kilalanin mo lalo yung sarili mo, alamin mo kung ano pa yung mga kaya mong gawin. And huwag mong bigyan ng limitasyon yung sarili mo kasi eventually madidiscover mo na mas marami ka pa palang pwedeng gawin na magpapasaya sa sarili mo at makakatulong sa improvement at progreso mo. So yan, nagpasalamat na ako sa kalikasan, sa pag-iingat sa akin, sa pagpapatuloy sa lugar. And yan no, sobrang proud na proud ako sa sarili ko kasi another achievement na naman. And for sure, babalik ako dito pero next time, kasama ko na siguro si Andre or yung kapatid ko or yung mga ibang kamag-anak ko or kaibigan. And iba talaga yung pakiramdam kapag naitawid mo ng ikaw lang muna mag-isa kasi sobrang excited kang i-share sa mga kaibigan at kapamilya mo. So, for sure, marami akong ikikwento nito pag uwi ko ng bahay. Pero para ngayon, kailangan ko nang bumiyahe. Medyo nararamdaman ko na yung pagod at antok. Hindi ko alam kung napagod ako dahil ba sa paglalakad or sa biyahe or napagod ako kasi sobrang tumaba yung mata ko at yung puso ko sa araw na ito. Pero ayun lang para sa video na to. Abangan nyo sana yung mga susunod ko pang upload. Yun lang. Bye!